Yan, thank you, Jesus. Okay. Okay, Psalm 145. Thank you, Jesus. Yan. Sabi dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Sige na, tuloy na. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Next. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Hanggang verse 5. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Okay na, okay na. So, hanggang verse 3. So sabi dito, in verse 3, pakibalik sa verse 3. The great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Ano yun? No one can imagine. Sabi mo sa katabi mo, no one can imagine. No one can imagine. Diba? Okay. May question ako. Na-imagine mo ba yung greatness ng katabi mo? Yung katabi mo, hindi Lord, yung katabi mo. Kung gaano ka-great yan. Sige. Nga, nandito ka lang sa that is a great person, that's a great man and woman. Pwede mo sabihin sa akin na pwede kang makipag-rebuttal sa akin na hindi naman ito great eh. Ganito din. Okay. Normally we do this before we start. But we're going to do something amazing today. We're going to pray for one another later on. Pero gusto ko lang i-encourage. Sabi mo sa katabi mo, encourage ka dapat na. Okay, okay. Kasi sometimes, life will not give you what you want. Yes! And sometimes life will not give what you want. And that's reality. And that's what you call life. Okay? Yes, we are in a church. Yes, we love God. Yes, we worship the Lord. Pero there are times and there are moments and madalas, karamihan, madalas yung moments na yun na we don't receive what we want. Even though hindi naman mali yun. Tama ulit? Diba? So, nag-umingi ka ng love life ka, Lord, wala pa hanggang ngayon, diba? O kaya umingi ka ano yan? Promotion sa work, wala pa rin hanggang ngayon. Ano pa? Na may mga positive na hinihingi natin ng wala pa. Kotse! Mabilis lang. Mangga! Wala, cellphone. Hanggang ngayon, hihingi ka ng cellphone ngayon. Hanggang ngayon, wala pa. Okay. Sabi nila sa anniversary daw nila ilang bibigay. O, di po ganun. Okay. Joke lang. Okay. Ano lang, declaration mo lang yun. Okay. In other words, or gusto mo lang maayos na pamilya, then suddenly pag-uwi mo, kagagaling mo sa church, pag-uwi mo, nag-aaway, o mayroong ano. Diba? May iba pa nga, umakit kami ng prayer mountain minsan, tapos, as I remember, after the prayer mountain, damadaman namin yung presence ng Lord, damadaman namin yung si God sa prayer mountain. After that, may gawalan ng cellphone. Mismo, doon sa prayer mountain, kasi ako nag-overnight, so walang alayo yun. Nag-pray kami, tapos doon mismo sa lugar kung saan kami nag-overnight na nagpe-pray kami, nag-worship kami kay Lord, dinideklara namin na, Lord, we love you. May nawala ng cellphone. Sino kalalas no, di ba? Yung daman-daman mo yung presence ng God, excited ka umuwi, excited ka mag-pray, excited ka magbasa ng Bible mo on your own time. Tapos pagka-uwi mo, pauwi ka na hinahanap mo yung cellphone mo. Huwag na, kaya natin yung mga cellphone yan. Okay. Pagka-uwi mo, wala na yung cellphone mo. It happened. It happened. Parang, there are times na life will not give you what you desire. So what you're going to do? Parang may katabi mo, ano gagawin mo? Ang gawin mo, ano yung gawin mo? Diba? Diba? Then, pakibasa sa verse 1 ulit. Verse 1 to 3, pakipost na lang. Tapos, sabi dito, yung greatness ng Lord, no one can fathom. Ano ibig sabihin? Meron sinasabi sa Bible, the way of the Lord is not this way. So, mamaya, gagawin natin ito. Sabi dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you. Pakisabi nga, ano yun? Every day. Every day! Sabi mo sa katabi mo, every day daw. Every day. Kabila naman, sabi mo, every day. Every day. Every day. Okay. So, tayo. Ano tagal ng everyday? Araw-araw! Ano? Ano tagal ng everyday? Anong araw-araw? Ano tagal ng everyday? Araw-araw! Araw-araw. Araw-araw. So, ang everyday ba tuwing linggo lang? Ipo! Wala ko narinig. Ang everyday ba tuwing linggo lang? Ipo! Ang everyday ba tuwing Wednesday, saka Saturday, saka Sunday lang? Ipo! Ilan? Everything!
Ano every day? Monday to Sunday. So sabi ko sa katabi, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Sabi ko, every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Ano yung sina-extol? Itataas yung pangalan mo. Magpakailanman. So, kung may forever, may Lord, pag nagpupuri ka, forever yun. Ayun na lang. Okay. So, it's a day. Life, every day, life will not always be the same. Pwedeng sa araw na to, okay ka, di ba? May mga nag-take ng finals, di ba? So, nangangamba, o mangyayari sa finals. Sino ko, estudyante, mga students, alam mo, finals mo, ganda ng score mo. So yung mga students, basta lang magkakaroon, na hindi ka pasang-awa, na okay ka, di ba? Okay. Meron dito, excited na graduate, di ba? Ganyan. Meron dito, excited na. So, excited na graduate. Nung araw na yun, pagkatapos, ayun na lang. Araw na yun, dito ako mag-e. Pagkatapos mo mag-graduate, nagpipraise ka kay Lord. Grabe, iba yung praise mo kay God. Kasi graduate ka eh. So, nagpapasalamat ka lang, Lord, thank you, so on and so forth, so on and so forth. Okay. Tapos, nagsimula ka mag-work, thank you ka naman kay Lord. Sabi mo, Lord, thank you. Grabe, ibang klase. Tapos ka, hindi mo pinapaganda sa trabaho. Pang yan. And then, tapos sinabi sa'yo ng Lord, mag-first fruit ka. Ano first fruit? Sinabi sa'yo ng Lord, mag-give ka ng malaki sa church. Will you still praise God? Nice for you too. Kasi madaling sabihin na magpupuri ako sa Panginoon ngayon. Paano pag may pinagawa sa'yo si Lord na something na mahirap? Magpupuri ka pa rin ba? Paano pag may sitwasyon kang mahirap? Magpupuri ka pa rin ba? Kasi sabi nila, mas madaling magpuri sa Panginoon kung may problema ka. Actually, mali. Totoo yun. Mas madaling magpuri sa Panginoon pag may problema ka. Hindi pag kailan nag-uumapaw yung blessing. Alam niyo bakit? Kasi pag nag-uumapaw yung blessing, minsan nakakalimot tayo. And this word, I was reminded na, even though sometimes you feel down, ayaw mong tumayo, ayaw pumunta ng church at marami kang excuse, I'll tell you something, sabi mo sa katabi mo, magpuri ka pa rin. Magpuri ka pa rin, magpuri ka pa rin. Okay. So, alam niyo this. What if, I heard this, so hihiramin ko na lang to, kasi ibang klase ito, gusto ko rin i-share sa inyo eh. Alam niyo yung salitang breakthrough? Ano yung salitang breakthrough? Breakthrough. Ano yung salitang breakthrough? From the word break, saka through. Ano yan? Ano? Nagpas, ano ba? Agusa, ano ba? Breakthrough ibig sabihin, yung isang bagay na hindi mo babasag, hindi mo malagpasan, nalagpasan mo. May tanong ako, sino dito nakareceive ka na ng breakthrough sa buhay mo? Parang may katabi mo, may natanggap ka na? Natanggap ka na? Okay. We are praying for a house of worship. We are praying for, mamaya sa preaching natin, isi-share ko yun. We are praying for something. Pero wala eh, hindi natin naratanggap eh. And I need to make a choice. And I will tell you, this week, eto week na to, this is one of the worst week para sa buhay ko. Okay? This is, kung last week, it's a roller coaster emotion. Ito, ayaw mo tong linggo ito. Kung kaya ko lang i-reset. Actually, sa totoo, nag-assign ako ng preacher ngayon. Ayaw din nung nag-assign ng preacher. Nag-assign pa ako ng iba, ayaw din yan. Kasi naka-apat na assign ako, ayaw nila lahat na mag-preach. Ako rin mga sa akin ginauwi. But last night, kanina madaling araw, I was reminded with this. Your qualification God will not wait for you to become qualified to accomplish His purpose. Nasa sa iyo lang kung gusto mo ba tumayo. Diba? And what if yung breakthrough mo one prayer away na lang? What if yung breakthrough mo one worship away na lang? What if yung breakthrough mo one praise na lang? Paano ka magpupuri? Paano ka sasamba? Paano ka sisigaw? Diba parang, "Uy, pastor, anong ibig sabihin?" Paano pag nalaman mo, pag uwi mo, may magbibigay sa'yo ng bahay at lupa? Paano ka magpupuri? Paano ka magpapasalamat sa taong yan? Example, nalaman mo, itong tao na to, bibigyan kita ng, alam mo ba bukas, bibigyan kita ng promotion, example, sa work. Ano gagawin mo? Ano na sabihin mo doon sa boss mo?
Ano sabihin mo sa boss mo? Magta-thank you ka ba? O hindi? Diba? Sabihin mo na sa kanya, oy, salamat po, salamat, ganito, ganyan. Ganun ba gagawin mo? Sinabi mo ano? Okay, kung gagawin mo yung boss mo, what if ang Lord kayang ibigay sa'yo yung need mo at yung desire ng heart mo? Paano kung that is one praise away? Ano yung sa'yo one praise away na lang? Isang papuri na lang, isang Lord, salamat. Tapos maya-maya nandiyan. Hey, it happens. Paano kung yun na lang, isang worship na lang? Tapos sinabi mo, ayoko pumunta ng church. Natamad ako. Ay dapat pala nung araw na yun, nandun yung blessing mo. Yun, no? Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mawawala. Di ba? Mawawala. Okay. Paano kung yung araw na yun? Hindi, this is how God works, ha? God works in mysterious ways. What if yung araw na yun, this is funny, ha? Pero, what if, example, dumating na yung time na nandun tayo sa malaking lugar. Tapos yung araw na yun, nagpe-pray ka kay Lord, Lord, I pray for the right, example, right age na lahat. After ano? Naalap mo yung mga kabataan eh. Ano taon niya, Abby? 15. After 20 years. Ayan. Okay. Okay. Then, okay. What if after 5 years? Yan na lang 5 years. At least say, okay, after 5 years. Okay. Ang bilis, ilan taon mo na nun? Okay. What if after 5 years, you're praying, then nasa right age ka na, kasi yung mga matatanda na dito, nasa right age na rin ng marrying, di ba? Then, pero, after 5 years, lahat ng single dito, kunyari, single pa rin. Yung mga young adult. Okay. Gawin natin mas convincing. Worship team, prepare tayo. Okay. Gawin natin mas convincing. What if, wait lang. Okay. What if after 10 years, yung mga single dito na young adult, single pa rin? Praise God! Hindi, para makalain lahat. May tanong ako dito. Meron ba dito single blessed? Wala ka pala yung mag-asawa? Okay. Then you're praying for something. You're praying for someone. I mean, you're praying for God kasi masyado kang mataas yung standard mo. Sobrang gusto mong godly. So rich dapat. You're praying. And wala kang binibigay si Lord. What if yung araw na yun, na tinamad ka pumunta sa church, doon natin. Or gawin natin, hindi lang like, what if you're praying for someone to support your business? And yung araw na yun pala, doon sa church, doon i-touch ng Lord yung heart ng isang millionaire. Kaya sabihin ng Lord, yun, yung nakikita mo yung taong yun, bigyan mo ng capital para sa business. And it happens. Then umabsent ka, kasi tinatamad ka tayo mag-worship ka, Lord, o nag-boosting ka, o depressed ka, o may problema ka, o nakipag-click sa kaibigan mo, whatever. Di ba? Alam mo yan? You can have so many excuses na parang hindi pag-worship kay Lord. Amen ba? Agree ba kayo? Then, mababalita mo na lang, sabi sa'yo nung tao, yung kaibigan mo sa church, sabi niya sa'yo, sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Sayang. Bigla niya sabihin, sino kaya yung nandito? Sayang! Wala ka doon. Hinahanap ka pa naman ni ano. Okay. So what if, on that day, that you decided not to fight for your worship, is the day that you lose your breakthrough and your blessing? Then sabihin mo sa katabi mo, fight for your worship. Fight for your worship. Di ba? Fight for your worship. Sabihin mo yung convincing naman. Pwede ba tayo tumayo? Sabihin mo, fight for your worship. Sabihin mo nga sa tatlong tao, fight for your worship. Come on, church. Thank you, Jesus. Thank you. Sino dito? Pwede mo sabihin, Pastor, first timer ako dito sa church, and so on and so forth. I don't know how to fight for your worship. What I'm saying is this. Do not give up. Do not quit. God has a purpose. Sino na naniwala mayroong purpose ang Panginoon para sa buhay mo? Wala narinig. Sino na naniwala may purpose ang Panginoon para sa buhay natin? Wala akong naririnig, church. Sino na naniwala mayroong dahilan, mayroong purpose ang Lord para sa buhay mo? At sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Lord. May purpose ang Lord.
And until God says, it's done, period, tapos na, close book, hindi pa tapos ang story natin. Tutuloy at tutuloy ang story natin. So mayroong dahilan para magpuri. Hanggang gumising tayo every morning, may dahilan para sumamba sa Panginoon. And sometimes, your mistakes, our mistakes, my mistakes, will tell me this statement. Uy, ano ginagawa mo dyan? Mahiya ka naman, kapalang mukha mo. And honestly speaking, the Lord is saying, alam mo ba kinalimutan mo yung kasalanan mo? Kailangan mo lang lumapit sa akin. And just remembering what He has done on the cross is more than enough para magpuri tayo sa Panginoon. Amen ba? So, pwede ko pala pakasalanan ng Panginoon. Pwede ko, malakas sa pagpapakasalanan sa ating mga Diyos. Lord, thank you. And today, we just want to worship you. That is everything. That is everything. For the next 30 seconds, I want everyone here, purihin mo lang ang Panginoon. Pwede bang sabihin mo lang sa Panginoon ano gusto mo sabihin sa Kanya. Pwede bang just tell Him how good He is. Tell Him how thankful you are. Ano man yung ginawa niya sa'yo? Basta wala akong naalala ginawa sa'yo sa pagbuti ang Lord. That is impossible. Malalahan mo kahit yung 1 week ago, 2 weeks ago, 1 year ago. Remember what the Lord has done for you and God can do it again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're awesome. You're wonderful. And today, all we want is to worship the glory of your name. Lord, this afternoon, be glorified, be exalted in this very place, in this very place. Let everyone, Lord, be blessed by your glory, be blessed by your presence. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Can I go to worship you?